Naghuhumiyaw at humihingi ng saklolo. Yan ang sinisigaw ng mga kaluluwang nasusunog sa nagliliyab at nagbabagang apoy ng impyerno. Nagsisisi na ako! Nagsisisi na ako! Patawarin niyo na ako! Ayoko na dito! Ayoko na dito! O Dagon, mukhang wala ka na namang iaambag dito ah! Sambit ng isang demonyo kay Dagon habang nagpapasok ng mga kaluluwa sa impyerno. Oo na! Kita mo to, barangay chairman na kurap! Eto naman. Ano ka nga ba ulit? Durugista. Ginahas at pinatay mo pa yung pinagnakawan mo. Iba din ang kademonyohan ng isang ito ah. Plano pa ata kaming palitan eh. Kinuha mo na lahat. Jackpot ka. O eto, mag-swimming ka muna. Alam mo Dagon, pag yan nakarating sa management, baka pati ikaw magpalamig dito sa nagbabagang apoy. Nang biglang, Dagon! Oh, ayan na. Sabihan mo na lang ako kung gusto mong iagis na rin kita ha. Demonyo ka talaga. Ha? Ako? At naglakad na nga si Dagon patungo sa boses na tumawag sa kanya. Pinatatawag niyo daw po ako? Dagon! Nabalitaan ko ang hindi mo magtutupad sa iyong mga tungkulin dito sa impyerno. At dahil dyan, dapat kang parusahan. Ano pa kayong ibibigay na parusa nito Nasa impyerno na nga ako. Bulong ni Dagon sa kanyang sarili. Madali lang naman maging demonyo, Dagon. Ha? Papakita mo lang sa kanila ang gusto nilang makita. Ipaparinig ang gusto nilang marinig. Simple lang, hindi ba? Pero, ipapaalam mo lang sa kanila ang gusto mong malaman nila. Gawin mong patibok ang mga matatamis na salita at pangako para mahikayat mo sila dito. Ganun lang pala. Oo, sige. Babalik na ako sa ginagawa ko. Dagon, saan ka pupunta? Doon sa pwesto ko. Nakalimutan mo na ata bakit kita pinatawag dito. Nasa impyerno na ako Ano pa bang mas malalang parusa na pwede mong ibigay sa akin? Akit kita sa lupa upang higayatin ang mga tao na gumawa ng masama. Ay, buwisit. Lumingon-lingon si Dagon upang maghanap ng tao na maisasama niya sa kanyang pag-uwi. Siguro naman sa dami ng tao dito, hindi na ako mahihirapan maghanap ng isasama ko pabalik sa impyerno. Snatcher! Snatcher! Tulungan niyo ako! In-snatch ang bag ko! Tulungan niyo ako! Napangiti na lamang si Dagon. Mukhang mapapadali ang pagbisita ko dito Napakarami ng masasamang tao. Siguradong hindi na ako mahihirapan. Tulungan niyo ako! Pero hindi Sigurado din naman sa impyerno ng bagsak ng isang yun. Dapat mapatunayan ko na kaya kong magatid ng isang mabuting tao. Tama. Dapat isang taong malinis ang kalooban ng maihatid ko papunta sa impyerno. At mula sa kaguluhan ay may lumitaw na isang pulis, tangan-tangan ng nahuling snatcher.
Miss, sa iyo ata itong bag na ito. Pakitingnan na lang kung nandiyan pa lahat ng gamit mo, ha? Salamat, sir. Salamat. Wala akong anuman. Ginagampanan ko lang ho yung tungkulin ko. Dali-daling binuksan ng babae ang kanyang bag at kumuha ng pera. Ito, sir. Tanggapin mo. Konting pabuya. Nako, wag na ho. Masaya na ako at naibalik ko yung gamit nyo ng kumpleto. O paano? Mag-iingat ho kayo sa susunod, ha? Marami kasi talagang loko sa lugar na ito, eh. Miss. Kukunin ko na yan. Akin na lang. Halika na nga. At nang marinig ni Dagon ang sinabi ng pulis, ay napagtanto niya na yun ang gusto niyang isama. Mabait ka, ha? Sige, titingnan natin. Buong araw sinundan ni Dagon ng pulis na si Ricardo at nakita niya na isa talaga itong mabuting tao. Lahat ng puntahan ay tinuturing siyang kaibigan at kamag-anak. Kaya't lalong nanggigigil si Dagon na makuha ang kaluluwa nito hanggang sa marating na nila ang tahanan ni Ricardo. Sa mga oras na yon ay isang masayang tinig ang sumalubong sa pulis. Tatay! Oh, magdidilim na. Bakit nandito ka pa sa labas? Inaantay kitang dumating eh. Nag-aantay ka ng pasulubong, no? Siyempre, meron. Salamat, tatay. Pero di po yan ang dahilan eh. Dumaan kasi si Aling Tess sa bahay. Oh, bakit daw? Naniningil po ng upa. Naku po. Sinasabi ko na may nakalimutan ako eh. Dapat pala tinanggap ko na yung binigay ng babae. Ano po yan, tay? Wala. Anak, sige na, umuwi ka na at susunod na lang ako, ha? Malaki ang ngiti ni Dagon sa kanyang mga narinig. At nang dahil doon ay nakaisip ng isang pagsubok si Dagon. Pera pala, ha? Di subukan natin. Sa isang kumpas ng kamay ay lumitaw sa mga palad ni Dagon ng isang pitaka na punong-puno ng pera at nag-iba na rin ang kanyang anyo. At siya ay lumakad patungo sa kinaroroonan ni Ricardo. Nang siya ay nasa harap na nito, ay inihulog niya ang pitaka at patuloy pa rin ang paglalakad. Malaki ang ngiti ni Dagon nang makita niyang pinulot ni Ricardo yung pitaka. Sabi ko na eh. Nang biglang, Manong, sandali! Nahulog niyo yata yung pitaka niyo, oh. "Ay, salamat, iho. Nako, nagiging mali-mali na yata talaga ako." Okay lang yan. Nangyayari yan sa lahat. O sige, ibulsan nyo na po yun at baka mahulog na naman. Nang makalayo si Dagon, ay bumalik na ito sa kanyang totoong anyo. Pero siya ay takang-taka sa nangyari. Oh, kailangan niya ito eh. Nasa harapan niya na bakit hindi niya kinuha. Bakit niya isinauli sa akin? Ricardo, may bagong nasa dito sa atin, ha? Ikaw na muna ang mag-ikot-ikot sa kanya. Galing kasi sa probinsya eh. Medyo ingatan mo, marami mga bossing ang tumatawag sa akin para lang idestino yan dito. Okay sir, copy. Habang abala sa kanyang lamesa si Ricardo, Ikaw ba si Ricardo? Ikaw daw ang bago kong yaya? nagulat at napatingin na lang si Ricardo nang makita niya ang isang pulis na mayabang ang dating at punong-puno ng alahas ang katawan. Oo, ako nga. Ako si Dagon. Dagon di mawari. Anong unang lakad natin? Nagugutom na kasi ako eh. Tara, libre kita. Nang matapos kumain ng dalawa, ay nag-aya ng umalis si Dagon. Sarap talagang kumain. Ay, nabusog ka ba? Tara na. Sandali. Kukunin ko lang yung cheat natin. Wag na. Sagot na ng uniforme natin yan. Hindi pare. Kilala ko mga tao dito. Sila ang magbabayad niya kung hindi natin naareglohin.
Ah, sige, sinusubukan lang naman kita eh. Oh, eto na. Talagang mahihirapan ako sa isang to ah. Lumipas sa mga araw at patuloy pa rin sa pangdidemonyo si Gadon kay Ricardo. Hanggang sa umabot sa punto na pinupuntahan na ni Gadon si Ricardo sa kanilang bahay. Oh, pare, napadpad ka. Oo pare, may pinuntahan kasi ako eh. Napagtanong ko na dito ka nga lang daw nakatira. Ito pala yung bahay mo. Parang bahay na kalapati ah. Oo nga eh, medyo maliit lang. Pagpasensya mo na. Sige, tuloy ka. Hindi kaya ako galisin dyan sa loob pare? Nagpunta ka ba dito para kumustahin ako o alipustahin? Biro lang, kau naman oh. Ang totoo niyan, nagpunta ako dito para may iabot sana ako sa'yo. Oh, eto, sa'yo yan. Kung gusto mo pa, sabihin mo lang, marami tayong mapagkukunan yan. Inabot ni Dagon ang isang envelope na puno ng pera. Pare, para saan to? Para sa'yo yan. Tingnan mo nga itong tinitiran mo. Ipagawa mo. Bumili ka ng mga alahas ng mga muebles. Ibili mo ng mga pangangailangan nyo dito sa bahay. Magkaibigan naman tayo, di ba? Isipin mo na lang na down payment yan sa pagiging magkaibigan natin. At sa kaluluwa mo. Ha? Ano yung pare? Hindi, wala. O, sige na. Mauna na ako at ako'y nangangati na dito sa bahay mo eh. Nang papalabas na ng bahay ni Ricardo si Dagon, ay bigla itong nakaramdam ng hawak sa balikat. Pare, salamat dito ha. Malaki ang mga ngiti ni Dagon nang dahil sa wakas ay magtatagumpay na siya sa kanyang mga pinaplano. Pero hindi ko ito matatanggap. Ha? Ano namang ate yan, pre? Kailangan mo yan. Tanggapin mo na yan. Hindi na pare. Kailangan ko nga ito, pero kaya ko naman pagsikapan ng mga gastusin eh. Salamat na lang sa pag-aalala mo. Sige. Pero kung magbabago pa yung isip mo, sabihan mo lang ako ha. At tuluyan na ngang umalis si Dagon sa tahanan ni Ricardo. Wisit, nandun na eh. Ano pa bang kailangan kong gawin para mahimo kong taong yun? Anong klaseng demonyo ba ako at hindi ko man lang mauto yun? Lumipas sa mga araw at isang malagim na balita ang umabot kay Ricardo. Ricardo! Si Bea nabuntol ng sasakyan! Dalian mo! Dok, kumusta na ang anak ko? Kinakailangan namin siyang obserbahan at operahan. Makakaasa ka na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Salamat, Dok. Huwag niyo po sana siyang pababayaan. O pare, pumunta ka agad ako nang tumawag ka. Kumusta ang anak mo? Pare, nahihiya akong sabihin pero bukas pa ba yung inaalok mo sa akin na pagkakakitaan? Malaking halaga ang kakailanganin ko sa pagpapagamot kay Bea eh. Oo! Ikaw lang ang iniintay ko eh. Sige pare, sasama ako dyan. Kahit ano pa yan, mailigtas ko lang ang buhay ng anak ko. Sige pare, ganito. Bukas, puntahan mo ako sa address na ito ha. At doon natin lahat pag-usapan. Sige pare, salamat ha. Kinabukasan sa binigay na address ni Dagon. Pare, tuloy. Gusto ko nga palang ipakilala sa iyo yung mga makakasama mo sa trabaho. Tiningnan ni Ricardo isa-isa mga kasama at parang pamilyar ang mga mukha nito sa kanya. Pare, saglit lang. Baka pwede kitang makausap ng sarilinan. Sambit ni Ricardo kay Dagon. Bakit? Pare, yung mga kasama mo sa loob, kilala ko yung mga yan. Mga kriminal yan eh. Bakit? Ano bang akala mong gagawin natin para makakuha ng malaking pera? Ano nga ba? Mangho-hold up tayo ng bangko. Ha? Pare, pulis tayo. May sinumpaan tayo na tungkulin. Hindi ako sasama dyan, pare. Ikaw din. Tandaan mo,
Malaking pera ang kakailanganin mo para mabuhay ang anak mo. Isa pa, nandito ka sa meeting. Kasali ka na dito kung magsusumbong ka. Ang kaawa-awang Bea, hindi na gumaling. Wala nang ina, ikukulong pa ang ama. Walang masasaktan, ha? Aba, oo naman. Sige na. Nandito na tayo eh. Yan! That's my boy! Oh, halika na. Nagmay plano na natin ang pagyaman mo. Pinasok ni Ricardo at ang kanyang mga kasama ang bangko. Hold up to! Walang kikilos na masama! Dapa! Kunin niyo mga pera, dali! Habang nagaganap ang nakawan ay inuusig na ng konsensya niya si Ricardo nang biglang tinutukan ng kasama niya ang mga tao. Wag! Tali-taling hinarangan ni Ricardo ang paglipad ng mga bala kaya't siya ang tinamaan. Anong ginawa mo? Humarang eh! Tara, takbo na! At gamit ang natitirang lakas ay gumanti ng putok si Ricardo at tinamaan at napatay ang mga magnanakaw. Makalipas sa mga araw, dahan-dahang iminulat ni Ricardo ang kanyang mga mata at nakitang siya ay nasa ospital. Sir, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Nanghihina at kabadong sambit ni Ricardo. Hindi na kailangan, Ricardo. Nakuha na namin ang report sa undercover mission mo at marami kang taong nailigtas. Good job, Ricardo. Huwag mo na alalahanin ang gastos dito, ha? Kami na ang bahala sa iyo at sa iyong anak. Magpagaling ka and get back to work soon. Kakailanganin namin ang katulad mo sa serbisyo. Ho? Pero, sir... Soon, Ricardo. Yes, sir. Sa impyerno, Sumablay ka na naman! Hindi ko naman akalain na sobrang bait ng isang yun. Nako, ipapatawag ka na naman sa management niyan. Ikaw na ata ang pinakatanga dito eh. Bakit hindi mo pa ilublob ang sarili mo dito sa kumukulong apoy nang matapos na ang problema mo? Hindi naman tatalab sa atin yan eh. Mukhang ito na talaga yung parusa ko. Ang maging sablay. Dagon! Ano? Re-reserva na ba kita ng pwesto mo dito? at pinuntahan na nga ni Dagon ang boses na tumawag sa kanya. Palpa! Nandun ka pagkakataong hindi mo pa sinugaban. Bumalik ka sa lupa at magdala ka ng mais sa asawa mo dito! Ay, eto na naman ako. O ano? Talong ka na daw! Alam mo, demonyo ka talaga. Ako? Oo, thank you! I try! Pero alam mo, Dagon, bibigyan kita ng payo ha. Yang mga tao sa lupa, madali lang naman makuha ang kaluluwa ng mga yan eh. Mga makamundo ang mga yan. Malakas ang tawag ng laman sa katawan. O ngayon, Yun ang gamitin mo sa kanila. Gamitin mo ang kahalayan nila sa katawan. Kalibugan na nanunuot sa kanilang mga puson. O eto, mamboboso, lakas ng tama, napakabalisyoso, numero unong manyakis. Ayan, diyan ka nababagay. Ah! Kaya kung ako sa'yo, Dagon, matuto ka rin maging ganon. Matuto ka maging demonyo. talaga? Sigurado kang makakapagdala ako ng kaluluwa dito? Aba, ewan ko. Bakit ka maniniwala sa akin? Eh, demonyo nga ako.
Pagmulat ng mga mata ni Dagon ay nakita niya na maraming tao ang nasa paligid na para bang may pinanunood. Oh, ano kaya ito? Boss, anong nangyayari dito? Shooting pare! At habang nakikinood si Dagon ay may narinig siya na boses na para bang may pinapagalitan. Yan! Yan ang sinasabi ko. Kasi ayaw mong galingan, di ka tuloy nakuha. Extra na lang, di ka pa matanggap. Tita, kasi baka hindi ako yung hinahanap nila. Iiyak-iyak ka pa. Dapat kanina mo ginawa yung pag-arte mo nung nasa harap ka ng kamera. Tita, pasensya na po. Pasensya. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga kaming tulungan ng tsopaing mo. Dako! Kung hindi ka lang talaga binili ng nasira kong kapatid sa akin, hindi kita kukup-kupin. Wala kang pakinabang. Tita naman, huwag mong idamay ang inay dito. Sige, umuwi ka ng bahay at magbantay ka sa tindahan. Uy, ito ang hinahanap ko. At lahat yun ay narinig ni Dagon, kaya't dali-dali niya itong nilapitan. Excuse me po. Uwi na po ba kayo? Oo, bakit? Oh, sayang naman. Ako nga pala si Dagon. Talent manager kasi ako. Nakita ko yung potential niya na mag-artista, no? Pero, sige, paalis na pala kayo eh. Sayang. Babush! Ay, Mr. Talent Manager, ikaw pala yan. Pasensya ka na at medyo mainit lang ulo ko. Hindi pa kami uuwi. Ay, alam mo, Mami, sayang ang batang ito. May itsura pa naman. Siguro, kailangan lang ng konting training. Ay, tsahin lang po niya ako. Tawagin mo na lang akong tita. Tita Moran. Ay, oo nga po eh. Gusto ko talaga siyang mag-artista para kumita naman at makatulong sa amin. Ano? Iahon kayo sa lusak, ang peg, ganun? Tita, kailangan gustuin muna niya ang pag-aartista. Hindi mo naman siya mapipilit dahil mahirap ang showbiz. Madugo ang kalakaran na yon. Ay naku, gusto niya po. Gustong gusto. Hindi ba, Elisa, gusto mo? Sabihin mo, gusto mo. Oo po, gusto ko. Perfect! O sige, tawagan niyo lang ako dito sa number na to ha, para makapagsimula na tayo ng training mo. Bibihisan kita, paggagandahin, sigurado kong pag-aagawan ka nila. Pero siguradong mauna ako sa kaluluwa mo. Ay, salamat po, Mr. Talent. Mr. Dagon, makakaasa po kayo sa pagtawag namin. Makalipas ang ilang araw habang abala si Elisa sa pagtitinda. O ano? Natawagan mo na ba yung talent manager na kumausap sa atin? Hindi pa po. Ano ka bang bata ka? Pagkakataon ng lumalapit sa atin, hindi mo pa sunggaban? Pumasok ka sa loob at tawagan mo. Wala ka talagang utak. Yan na nga lang itsura mong mapapakinabangan natin, ayaw mo pang gamitin. Opo. Habang papasok ng bahay si Elisa ay nadaanan niya ang kanyang tiyuhin na si Paeng na nag-iinuman kasama ang mga barkada. Paeng, dalaga na pala itong si Elisa. May boyfriend na pa ito. Baka pwedeng ako na lang. Uunahan mo pa ako. Tino mo nga yung batang yan, oh. Napakaganda. Pwede ko na maging asawa yan. Sige, tigawan nyo. Wala namang pakinabang dito sa bayan eh. Parang wala rin na wala. Mangiyak-ngiyak si Elisa nang marinig niya ang pinagsasasabi ng kanyang tsopaeng at ng mga kaibigan nito. Kinabukasan, pumunta na si Elisa sa napagkasundoan nilang lugar ni Dagon. Oh, baby girl na maganda. Kumusta? Halika, tuloy. Magandang araw po, Sir Dagon. Naku naman, napaka-formal mo naman. Tawagin mo na lang akong Momshi. Sige po.
Mamshi? Halika. Kwentuhan mo ako. Ho? Kwentuhan mo ako. Ano bang pinapangarap mo? Bakit mo gustong mag-artista? Ang totoo po niyan, si tita lang naman ang gustong mag-artista ako. Pakinabangan ko daw ang itsura ko. Di naman siya mali sa sinasabi niya dahil tutungang may itsura ang faceung mo. Salamat po. Pero ano talaga ang gusto mo? Gusto ko na po sana makaalis sa impyernong bahay na tinutuluyan ko. Bakit hindi ka nalang umalis? Nasa tamang edad ka na naman. Walang kapansanan. Kayang-kaya mo nang bumukod, iha. Nagbabayad po ako ng utang na loob. Dahil sabi nila, sila daw pong tumulong sa inenong nangangailangan kami. Ay, wala na bang mga magulang mo? Wala na po. Huwag na nga natin yung pag-usapan. Ang drama-drama ng buhay mo. Dapat maging masaya ka lang dahil sa pupuntahan mo, mas madrama doon. Ano? Sa showbiz! Madami kang gagampan ng roles. May action, comedy, horror, at drama na hindi aangkop para sa mga bata. Okay po. Halika na at papaayusan kita. Mga Kyota, ayusin si Bagets! Aber, patingin nga. Wow, ang Gandara Park! Winner! Siguradong papatok ka sa mga makakakita sa iyo. Bakit parang di ka masaya? Masaya naman po ako. Katunayan, natutuwa po ako sa lahat ng ginagawa niyo para sa akin. Kaso, hindi po ito ang gusto ko. Shh! Oy! Marami ka lang sigurong iniisip, no? Umuwi ka na lang muna at magpahinga. Tatawagan na lang kita kapag meron na tayong racket, ha? At nang makalabas na si Elisa, ay isa-isang naglaho ang mga kasama ni Dagon. Ay nako, mukhang mabubulilyaso pa yung mga pinaplano ko dito Kailangan kong siguraduhin na hindi ako papalpak. Kinabukasan sa tindahan nila Elisa. Tita! Oy, Mr. Talent Manager, napadalaw ka. O anong meron? May gagawin na bang pelikula ang pamangkin ko? TV guesting, magkano bayad? Easy, relax lang. Nagsisimula pa lang tayo Actually, yun nga ang ipinunta ko dito. Huwag mo nang sasabihin sa kanya na dumaan ako, ha? Asa na nga pala si Elisa? Ay wala! Pinaglako ko muna ng turon at banana cue. Okay, good. Yun na nga, kinausap ko siya. Pero parang wala naman sa puso niya ang mag-artista, tita. Parang napipilitan lang. Kung ganon, baka mahirapan ako ibenta siya sa mga producers, mga directors, sa mga movie outfits. Aba, malaking trabaho yon. Baka masayang lang ang pagod ko, no? Kaya kung maaari, ay tulungan niyo ko. Ganon po ba? Huwag kayong mag-alala. Ipapakausap ko siya sa tsupain niya. Sandali. Paeng! Nandito si Mr. Manager. Halika't ipakikilala kita. At lumapit na nga si Paeng. Ano yon? Nagiinuman kami. Ito si Sir Dagon. Siya ang magpapasikat sa ating pamangkin. Ganun ba? Kinagagalak kitang makilala. Totally, pasisikatin mo naman yung pamangking ko. Baka pwede mo nang maka-advance ng 500 dyan. Bitin yung pulutan namin Ha? Ay, sige, sure. Ayoko namang mabitin kayo ngayong alas 10 ng umaga sa inuman nyo, ano? Nakapag-almusal man lang ba kayo? Abay, palabiro pala tong isang to akin na yung 500. Akin na. Kinagabihan sa bahay nila Elisa. Basta, gawin mo yung sinasabi sa'yo ng baklang yon.
Baka gusto mong masaktan na naman kita. Di ka pa ba nagsasawa sa gulpe? Patitigas na mabuta ba? Oo nga, Elisa. Ito na ang pagkakataon mong makabawi sa amin ng tsopaing mo. Tandaan mo, ang laki ng utang na loob ng pamilya mo sa amin. Oo, gagawin ko na po lahat ng sinasabi ni Sir Dagon. Pasensya na po, tita. Tsopaeng. Yan! Ganyan! Matuto kang sumunod! Halos mapunit ang mukha ni Dagon sa kanyang mga naririnig mula sa bintana. Siguradong swak na ito. Hindi na ako ang demonyong palpak. Woohoo! Hoy! Kung ayaw mong matulog, magpatulog ka! Makalipas ang mga araw, Elisa! Elisa, dali! Tumawag si Mr. Manager. Pumunta ka daw sa kanyang shop. Alam mo na daw kung saan yun. O meron daw kayong racket. Ay, sa wakas! Magkakapera na tayo. Magkakabayad ka na. Bilisan mo ang kilos, ha? Huwag mong pinag-aantay ang grasya. Tita, ayoko naman po talaga mag-talent. Iba po ang gusto kong gawin. Iba na lang pong gagawin ko para makabawi ako sa sinasabi niyong utang ko. Hindi na. Sige na, maggaya ka na. Oh, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Kumilos ka na! Napakakupad mo! masama ang loob ngunit kailangang sundin ni Elisa ang inuutos ng kanyang tiyahin. Nang makarating na siya sa shop ni Dagon, Ay, ganda! Welcome! Welcome! Sir Dagon, Mamshi! Mamshi, pwede ba kita makausap? Oh, bakit? May problema ba? Mamshi, baka pwedeng... nararamdaman na ni Dagon ang gustong sabihin ni Elisa, kaya ito'y kanyang inunahan. Ay, teka. Alam mo, mamaya na natin yung pag-usapan. Nagmamadali na tayo eh. Mahuli na tayo. Sige na, mag-ayos ka na. Habang nasa biyahe ay nag-uusap ang dalawa. Mamshi, saan po ba tayo pupunta? May mga ipakikilala ko sa'yo. Mga producers. Basta, gawin mo lang ang mga sinasabi nila at siguradong sisikat ka, day. Mamshi, yung sinasabi ko nga pala kanina, baka pwede na natin pag-usapan. O ano ba yan, Elisa, at hindi makapaghintay yan? Mamshi, ayokong ituloy ito. Ayoko pong mag-artista. Iba po ang calling ko. Ibang sinasabi ng puso ko. Ay nako, pwede ba Elisa? Malapit na tayo. Gawin mo lang ito isang beses. Kapag hindi mo nagustuhan, itigil na natin at gawin mo yung calling na sinasabi mo. Naku, pa-calling ka pa. Pag uwi mo, pagtitindahin ka lang naman ng banana cue sa inyo, no? Gugulping ka lang naman ng tsopaing mo. Yan ba yung gusto mo? Yan ba yung calling mo? Ho? Paano nyo? Alam mo, Junakis, hindi na magbabago ang buhay mo hanggat nandyan ang dalawang kinikilala mo magulang. Kailangan mo na umalis. Ito na ang pagkakataon mo. Ibibigay nito ang kalayaan mo. Basta, sundin mo lang lahat ang ipagagawa ko sa'yo, ha? Sige po. Napakabuti mo sa akin, Momshi. Napatingin at natahimik na lang si Dagon. Nang makarating sila sa hotel na pupuntahan nila, Ito na ang pagkakataon mo na makapagpakitang gilas, ha? Elisa, sa likod ng mga pintong yan ay makikita mo na ang iyong kalayaan. at tumungo na nga si Elisa sa pinto. Habang nakatingin si Dagon kay Elisa ay meron siyang nararamdaman na parabang hindi siya mapakali. Elisa, nandito lang ako sa labas, ha? Nang pumasok si Elisa sa loob ng kwarto, ay napansin niyang walang tao doon sa loob nang biglang may lumabas sa banyo na lalaki na nakabalot lang ng tuwalya ang katawan. Magubad ka na. At doon na pagtanto ni Elisa na siya pala ay naibenta ni Dagon sa isang manyakis na DOM. Ho? Magubad ka na.
Bago ka rin siguro, ano? Bago yung bugaw mo eh. Dali-daling tumakbo si Elisa sa pinto ng kwarto upang tumakas, ngunit ito ay nakakandado. Aba, mukhang bago ka nga ah. Mukhang mag-i-enjoy ako dito. Bango. Dahil sa takot ay dahan-dahan ng pumatak ang mga luha ni Elisa. Nang hindi inaasahan ay biglang bumukas at nagkasiwang ang pinto. Kaya't dali-daling lumabas si Elisa at tumakas. Makalipas sa mga taon sa dating bahay ni na Elisa, habang abala si Tita Moran sa kanyang mga paninda. Magandang hapon po. Ay nako, sister. Hindi kami kukuha at bibili kahit ano pa yan. Tita, Nagulat at naluha na lamang si Tita Moran sa narinig niyang tinig. Elisa? Elisa, nagbalik ka. Patawarin mo kami. Patawarin mo ang mga pagkukulang namin sa iyo ng tsupaig mo. matagal ko na kayong pinatawad. Siguro, sa pagkakataong ito, dapat patawarin niyo na rin ang mga sarili niyo. Samantala, sa impyerno, Hayop ka, Dagon! Ibang klase ka rin pumili ng mga dadalhin mo dito. Sa dami ng masasamang tao sa lupa, yung gusto pa magmadre na pili mo. Animal ka! Abi, mali ko ba? nang biglang Dagon! Wow! Back to back! Champion ka! Balik ulit! Ano pa nga ba? Alam mo, Dagon, kahit demonyo ko, parang ang bigat ng pakiramdam ko pag nakikita kita na nagkakaganyan eh. Parang naaawa na ako sa iyo eh. Ha? Talaga? Hindi, no? Tama lang sa'yo yan. Tatanga-tanga ka eh. Bakit hindi mo kaya baguhin yung style mo? Bulok eh. Paano baguhin? Hindi na ako nagtataka kung bakit sablay tong isang ito. Mabuti pa yung bulalo, may utak eh. Etong kausap ko, wala. Ano? Sasabihin mo ba? Dahil aalis na ako. Uy, teka. Masyado ka namang matampuin eh. Dagon, ano ba ang nagpapatakbo sa mundong ibabaw ngayon? Ha? Teka, wag mo na sagutin. Alam naman natin pareho na hindi mo alam eh. Pera ang nagpapatakbo sa mundong ibabaw. Alam ko naman yun eh. Inunahan mo lang ako. Alam mo, alisin mo lang ang pera sa sirkulasyon, magkakagulo na yung mga yan. Lahat ng kasalanan gagawin ng mga tao kapag wala ng pera. Magnanakaw, magsisinungaling, magloloko, papatay! Ha? Paano nga? Paano ba nagkakapera yung mga matitinong tao? Di sipag sa pagtatrabaho. Hello! May laman ba talaga ito? Alam ko din naman yun eh. Gawin mong tamad yung tao. Alisan mo ng motibasyon. Sigurado, hindi na yan magtatrabaho. Hindi na mag-aaral. Sirain mo yung kinabukasan. O ano, magandang ideya, di ba? Buti naisip mo yung Dagon. Ang galing mo talaga. nang muling imulat ni Dagon ang kanyang mga mata. Kuya, bili ka naman. Ha? Nako! Alam ko na yan. Naka-uniforme ka para kunwari pumapasok ka habang nagtitinda. Para saan yan? Pambaon? Pang-tuition? Aba, may ID ka pa ha? Convincing ha?
Oh, Luma na yung style mo. ito po. Nag-aaral po talaga ako. Tinutulungan ko lang maibenta tong mga gawa ng inay. Pasensya ka na kuya kung naabala kita. Sige po. At tuluyan na ngang lumakad papalayo si Miguel na may biglang naalala si Dagon. Gawin mong tamad yung tao. Alisan mo ng motibasyon. Sirain mo ang kinabukasan. Ito na kaya yung hinahanap ko? Sigurado naman na kayang-kaya ko nito. Bata na lang ito. Sasablay pa ba naman ako dito? At sinundan na nga ni Dagon si Miguel hanggang sa ito ay makauwi. Oy, nandito na pala ang honor student namin eh. Mano po, Lola? Alam mo, apo ko, sigurado akong matutuwa ang tatay mo sa kasipagan mo. Panigurado, pag uwi nun galing Saudi, ang dami mong pasalubong. Pero, sana all. Nakikiuso tayo, La. Ano ka mo? Ay lakas-lakasan mo at mahina na ang pandinig ng lola mo, apo. Nakikiuso po. Sila lang naman ang tumatanda. Halika na't nagluto ang nanay mo ng paborito mo. Sa hindi kalayuan, Mabait, honor student, masipag. Ito na yata yung hinahanap ko kinabukasan, inabangan ni Dagon si Miguel na maglako ng kanyang paninda. Bili po kayo! Bili po kayo! Okay, Dagon, it's your time to shine. Sa isang iglap ay nag-iba ng anyo si Dagon. Pabili nga ako ng isa. Habang bumibili, ay may tangan-tangan si Dagon na telepono na parabang may nilalaro. Hindi maiwasan ni Miguel na mapatingin sa nilalaro ni Dagon habang inaasikaso ang paninda nito. Yan ba yung nauuso na laro ngayon? Palagi ko yan nakikita kasi. Oh, 15 lang. Ha? Ito? Medyo luma na nga ito eh. Gusto mo subukan? Di naman ako marunong yan eh. Sarap nito ah. Salamat. Gawa ng nanay ko yan. Diyan lang kami sa susunod na kanto nakatira. Kung gusto mo ba, pagtanong mo lang kami doon. Ay, ako nga pala si Dagon. Bagong lipat lang kami dito. Miguel ang pangalan ko. Napansin ni Dagon na nakatingin pa rin si Miguel sa kanyang nilalaro. Oh, gusto mo, hiramin mo na lang muna ito. Magkapit-bahay lang naman tayo eh. Para makapag-practice ka. Tapos, maglaro tayo. Naku, hindi na bro. Natuwa lang naman ako eh. Tsaka, baka hindi ako makapag-aral kakalaro. Oh, sige na bro. Uwi na ako baka hinaharap na ako sa amin. Tipag mo naman. O sige bro, sa susunod na lang kita pahiramin ha. At naghiwalay na nga ng landas ang dalawa. Sipag tong batang to Baguhin mo na kasi yung style mo. Bulok eh. Teka, demonyo din ako Bakit dinidemonyo mo ko? Di wag. Pero, tama nga. Dapat baguhin ko yung style ko. Sige, tama. Ano ba? Umalis ka na nga dyan? Kinabukasan, sadyang inabangan ni Dagon ang binatilyong si Miguel sa paglalako. Bro, pabili nga. Uy, Dagon! Bili ulit Masarap eh. Eto, maglaro ka muna habang kumakain ako. Wag na bro. Maglalako pa ako eh. Tsaka wala akong hilig dyan. Ako na bibili niyan. Maglaro ka muna. Di na bro. Mag-aaral pa kasi ako pagkatapos. Sige. At nang makauwi na si Miguel, Oh, anak. Alika na, kain na tayo. Busog pa po ako, Nay. Aayusin ko na lang po ito tapos magre-review na po ako. Ay nako, napakasipag ng apo ko. Manang-mana sa kanyang lola.
Kanino pa nga po ba? Kung hindi sa maganda at masipag kong lola. Ganyan ako na bola ng lolo mo eh. Sumalakit nawa. Habang inaayos ni Miguel ang mga natira sa kanyang paninda, ay napansin niya ang telepono na nakasilid dito. Oh, bakit nandito to? Habang nasa kwarto si Miguel at nag-aaral, ay tumunog ang telepono na ipinatong niya sa kanyang lamesa. Kaya't ito'y kanyang dinampot. Ano bang meron to? At hindi matigilan ang paglalaro. Hua! Halina't sumali at manalo ng mga malalaking papremyo. Huwag nang magpahuhi, mag-log-in na! Sige nga, try ko. At sinubukan na nga ni Miguel ang paglalaro na hindi namamalayan ang paglipas ng oras. Hanggang sa siya ay inumaga. Nang may kumatok sa pinto. Anak, mauhuli ka sa klase mo. Nay, baka pwedeng di pa muna ako pumasok. Masama ang pakiramdam ko eh. Ganun ba? Kawawa naman ang anak ko. O sige, baka nga sa pagod na yan. Siya, magpahinga ka na lang muna ha at ibibili kita ng gamot mo. Salamat po, Nay. Nang makalabas na ang nanay ni Miguel, Game on! hanggang lumipas sa mga araw at ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Malaki na ang pinagbago ni Miguel. Hindi na siya ang masipag at laging maaasahan na bata. Anak, pwede ka bang magtinda mamaya? Ay, Nay! May project po ako kailangan tapusin. Baka pwede ko na lang. O sige, ako na lang. Pero baka gabihin ako mamaya ha. May lalakarin pa kasi ako. Ikaw na muna ang bahala dito at sa lola mo. Nay naman, matanda na si Lola. Kaya na niyang sarili niya. Miguelito? Nay, ano bang gagawin ko sa apo niyo? Napakalaki na ng ipinagbago. Pati mga grado niya bumaba na. Nagiging tamad na. Ayoko lang mag-alala ang tatay niya sa Saudi kaya hindi ko sinasabi. Pero kapag hindi ako nakapagpigil, naku! Kinagabihan, habang naglalaro si Miguel sa kanyang kwarto, Pasok po. tuloy-tuloy pumasok ang kanyang lola na parabang may hinahanap. Kaya't natigilan si Miguel sa paglalaro. La, ano po yun? Ay, hinahanap ko lang yung apo ko na honor student. Napansin ko kasi medyo inaalikabok na yung mga libro niya. Nakita mo ba siya? Lola naman eh. Ayun! Andiyan lang pala ang honor student namin. Apo, sabihin mo nga sa akin. May problema pa. Alam mo, handa naman makinig ang lola. Medyo lalakasan mo lang dahil mahina na ang tenga. Wala po, La. Apo, lahat tayo nagkakamali. Sa edad kong ito, hindi ko na siguro mabilang ang mga maling nagawa ko. Ang mahalaga ay kung ano ang mabuting gagawin mo pagkatapos. Opo, La. Pangako, hindi na po mawawala yung hinahanap nyo na honor student. Pagkalipas ng mga araw, Oh bro, long time no see ah! Oo nga eh. Medyo busy sa pag-aaral at pagtitinda. Bakit ba nagtitinda ka? Nag-aaral ka na nga tapos magtitinda ka pa. Di ba dapat sila yung gumagawa nun? Dapat naglalaro lang tayo, nag-i-enjoy ng ating kabataan. Responsibilidad ba natin yung mga matatanda? Pero... Hindi no.
Dapat sila yung maging responsable sa atin. Di naman natin ginustong mapunta tayo dito eh. Halika, sumama ka muna sa akin. Pupunta tayo sa online tournament. Mano tayo. Kaming bagong games doon, bro! Tara! At mula noon ay bumalik na naman si Miguel sa kanyang paglalakwatsa at paglalaro hanggang isang gabi ay... Miguel? Oh, Miguel! Nandito ka lang pala. Ang lola mo, dali! La, patawad po. Patawad, wala ako doon. La, matanda na ako, Apo. Wala kang kasalanan. Ganyan talaga ang pag-ikot ng gulong ng buhay. Huwag ka nang umiyak. Lola! Lola! Magkikita na kami ni Lolo Berting mo. At masasabi ko sa kanya na sa akin ka talaga nagmana at hindi sa kanya. Lola naman eh, nagpapatawa. Basta, Apo, kahit ano ang gusto mong gawin sa buhay mo, ha? Lagi mong tatandaan ano ang mabuting gagawin mo pagkatapos. Lola? Lola! Nay! Si Lola! Pagkaraan ng mga ilang linggo, Bro, nabalitaan ko yung pagkawala ng lola mo. Nakikiramoy ako ha. Baka gusto mo maiba yung iniisip mo. May bagong computer shop doon. Tara, laro tayo. Sige, bro. Ikaw na lang. Mag-aaral pa ako eh. Aasikasuhin ko pa yung mga paninda ni nanay. Sigurado ka ha? O sige. nang papalayo na si Dagon. Bro, sa'yo na lang to. Ipinangako ko ito kay Lola eh. Ay, palpak na naman. Sinabi mo pa, tripit ka na, Dagon. Palpak ka na namang hinayupa ka. Nang biglang may kumalabit sa balikat ni Dagon. Kala mo, kakayanin mong apokodo. Mana ata sa akin niya. Dapat, ikaw ang kinuha eh. Too late. Hayop ka, Dagon. Pakiramdam ko eh, sinasadya mo yung pag-supply mo. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Wala lang, pakiramdam ko lang naman. Parang hindi mo sineseryoso yung trabaho mo eh. Baka gusto mo talaga mag-backstroke dito sa nagbabagang apoy ha. Nako! Pag yan talaga nalaman ng management. Ay, teka, isumbong na kaya kita. Isipin mo na lang, kapag isinumbong kita, ako ang magiging bida. Ako ang sikat. Ako ang... Teka, mas maganda yata ang title na Demonyong Tagumpay. Sino ba writer nito at nang makausap? Aba, baka ma-promote pa nga ako. At hindi lang tagatulak ng lokong ito. Ikaw bahala. Demonyo ka naman eh. Ow! So sweet! Di mo ako madadaan sa mga ganyan, no? Isusumbong pa rin kita. Sisiraan kita para umangat na ako. Habang ikaw, bumubulusok pababa. Teka, ano ba problema mo? Grabe ka naman, Dagon. Buti hindi tumutulo yung utak mo sa tenga mo. Sabaw eh. Tinuturuan kita ng style. Ha? Tinuturuan kita ng style. Dapat, yan na ang gagamitin mo. Gamitin mo ang inggit, kayabangan, buot, at galit nila sa isa't isa. Mga utak talangkaya mga taong yan eh. Naghahatakan pababa para umangat. Kala ko sisiraan mo talaga ako eh.
Sisiraan? Dagon, wala nang sisirain sa'yo. Lahat wasak na. Gayahin mo yung ginawa ni boss doon sa kumagat ng mansanas. Isipin mo, sinabi lang na magiging katulad nila si Lodi sa itaas. Kinagat na kagad. Eh yun nga lang ang bawal sa paraiso eh. Sinuway pa. Ah, oo nga. Sino nga pala yun? Hay, tang... Nang imulat ni Dagon ang kanyang mga mata, ay mayroon siyang narinig na musika, kaya't natawag nito ang kanyang pansin. Nang kanyang lapitan ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa labas ng bahay at nakikinig dito. Ah, nandito ka ba para sunduin ako? Laking gulat ni Dagon nang marinig ang sinabi sa kanya ng matanda. Ha? Kung susunduin mo na ako, handa na ako. Tumingin-tingin si Dagon sa paligid at baka iba ang kinakausap nito. Ako ba ang kausap mo? Eh sino ba bang demonyo dito? Ikaw lang naman, hindi ba? Halika nga't alalayan mo ko. Malamig na eh. Papasok na ako sa loob. At nang makapasok na ang dalawa sa loob ng bahay ng matanda, Grabe itong bahay mo ha. Lahat ng gamit parang ikaw. Luma. Mga alaala ng kahapong lumipas. Oh, maupo ka muna. Ipagtitimpla kita ng kape. Ano bang gusto mo? Yung kumukulo? Sanay ka naman siguro dun eh. Pagbigyan mo na ako. Minsan lang naman ako magkaroon ng bisita at kausap eh. Teka nga muna. Alam mong demonyo ako, pero bakit parang hindi ka natatakot sa akin? Anong hindi? 3 beses na akong naihi dito sa salawal ko nung maramdaman kong nandiyan ka. Pero pinaghandaan ko na kung ano man ang magiging hatol sa akin. Sa dami ng kasalanan na nagawa ko noon, hindi na ako nagugulat na isang katulad mo ang susundo sa akin. Ano ba naman itong lugar mo? Wala nang mapwestuhan, puro kalat. Mga koleksyon ko yan. Kahit yung mga lumang dibuho ko ay tinatago ko. Mahilig akong gumawa ng kwento at mga comics. Eto, mainit yan. At home ka dyan. Alam mo, hindi ikaw sinadya ko dito eh. Pero sa pang-aasar mo, parang gusto ko na. Eto naman, hindi na ba biro? Hayaan mo nang ma-enjoy ko man lang ang mga nalalabing oras ko dito sa lupa. Pero kung hindi ako ang sadya mo, ano ang ginagawa mo dito? Mahanap ng maisasama sa impyerno. Nagkataon lang na dito sa lugar mo ako napunta eh. Basta, mahabang kwento. Wala naman ako ibang pupuntahan eh. Sige, kwento mo. Interesado akong malaman ang tungkol sa demonya. Alam ko lang kung ano ang napapanood ko sa pelikula at nababasa sa mga libro. Sige. Ganito kasi yon. Ay, tingnan mo tong... Kinabukasan ay takang-taka si Dagon bakit alam ng matanda na isa siyang demonyo na nagpapanggap na tao sa lupa. Kaya't ito'y kanyang binalikan. Hindi na pa kita iniintay ah. Alam kong babalik ka eh. Oo.